Amen. 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 Praise the Father. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Praise God. Amen. Amen. Para sa verse natin for today ng versikulo 1 verse John verse 7, yun na nga yun. Amen. At para naman sa 2 Pedro ng 7, yun na nga rin yun. Amen. Amen. Praise God and praise. Amen. Ito nga, sinasabi nga sa kwento ni Apostoles 1. Ito nga sinasabi ng kanyang disipulo. Amen. Kasi si Christ, yung Christ natin o yung Kristo natin, amen, ay gumawa ng discipleship. Amen. Ito na nga yung sinasabi nilang mga disipulo ni Jesus. Amen. Yung sinasabi nilang 12 disciple. Amen. So, ano ang kahulugan ng sinasabi na yun sa ating discipleship, men? Amen. Okay? If you are blessed, you are kind. Amen. If you are kind, you are blessed. Kasi kung titingnan natin, amen, 12 lang naman ng disciple ng Diyos eh. Kung makikita mo sa kwento ni Jesus, makikita natin 12 lang yun. Hindi 13, hindi 14, hindi 15, kundi 12. Sa tingin nyo, si Juan ba kakain ng kakain? O Juan, kakain ka ba ng kakain? Hindi po. Kasi kung kumain si Eva ng mansanas, hindi kakain si Adan. Unang istorya yun eh. Diba? At nagmula ang itlog. Ano? Tinanong ko kung saan nagmula ang itlog. Sa manok. Correct.
Saan nagmula ang manok? Sa itlog. Sa itlog! Understood mo? Ang sinasabi natin, disipulo, ay imposible natin na makuha. Imposible natin na makamit ngayon. Kung disipulo ni Jesus ay tapat sa Kanya, imposible mong magawa yon. Bakit? Kasi hindi sila tapat. Oo. Agaw buhay yung bata. Agaw buhay yung matanda. Buhay yung lola at lolo. Ate! Ano yun? Si kuya ba? Nagmamano sa matanda? No? Hindi siya nagmamano. Never mo na malalaman na siya ay gumagalang. Ate, may paggalang po ba kayo? Wala po. Paano siya gagalangin sa kanyang pananaw sa buhay? Understood mo, walang paggalang sa Diyos. Pag nakita mo na siya ay gumawa, walang paggalang sa Diyos. Amen. Kasi mararamdaman natin na ang discipleship, pagtutulungan na yon. Sa tingin mo, ang discipleship, pag nakita natin, disipulo pala ng hindi pala Diyos, kundi ng sayang lang ang pagpipreach natin. Nawalan ka ng gana sa buhay. Yung matanda, hindi mo ginalang. Magkakaroon ka pa ng oras. Kanino? Sa katulong nyo? Hindi na. Diba? Wala kaming oras at saka panahon. Pag tinamaan kami ng palakol, saan kami pupunta? Doon. Diba? Isa kaming pasyente. Pag tinamaan kami ng bomba, sasabog kami. Diba? So, ibig sabihin nun, kahit anong gawin natin, hindi natin kagad magagawa yung discipleship. Kasi walang mapakisama yon. Kailan ka totally gagalangin na sinasabi mong discipleship? Pag ikaw ay magaling na. Tumutulong na ba siya? O, diba, hindi pa. Nagising nyo na ba? Hindi pa. So, doon pa lang, sinasabi na ng Diyos sa atin na tayo ay magmuni-muni kahit walang isip. Diba? Ate! Ano yun? Nag-preach ka pero walang kwenta. Kailan? Nung nakaraang linggo. Ano?
Sayang lang ang ating pagiging makadiyos. Saan sila pumunta? Sa nagbabagang apoy. Nagbabaga na. Huwag ka magmura. Amen. Okay? Kasi ang blessing, hindi naman yan makakamit kung hindi naman pinaghirapan. Oo. Diba? Hindi mo naman yan makakamit kung hindi pinagsumikapan. Diba? Oo. So, kailangan pinagsumikapan mo, you are digestive to God. Digestive to God. At malalaman mo na siya ay naging makadiyos ng merong kabayanihan. Bayani kaya tayo. Nakita ko, meron siyang paupahan. Doon siya totally natutulog ng gising. Amen. At saan siya pinagpala? Amen. Sa kaulapan. Nakita mo siya, ay, nasa ulap pala siya. Ang langit ay nasa ulap. Langit nasa ulap. Intindi. Sabay binnes pala siya. Diba? Doon pa lang, sinasabi na ng Diyos sa atin na tayo ay blessed. Paano ka totally mamamuno? Diba kung hindi ka blessed? Kung sasabihin mo, ibang-iba tong tao na ito. Ibahin mo to. Paano ka mamumuno kung hindi ka blessed? Siyempre, kailangan blessed ka. Buhay ko